Ang series po natin ay may title na Maximizing the Call. Actually, yan po ay naisip ko kasi malapit na po ang destinuhan. Next Sunday, ito na po yung tawag po ng destino. Kaya naisip ko po itong Maximizing the Call. Pero in particular, pwedeng angkinin po natin ito mga kapatid, na very personal po sa atin kasi we have our own call. Meron din po tayong sariling pagkatawag. Ang text po natin ngayon ay nasa 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. Sabi po sa verse, He has saved us and called us to be holy, to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. In Tagalog, inligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. 2 Timothy 1:9, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa araw po na ito na bibigyan niyo po kami ng pagkakataon na makarinig ng salita po ninyo at matuto, mabigyan po kami ng direction, malaman po namin, Panginoon, ang mga plano na inihanda po ninyo sa amin. Continue to speak to us, Lord. Buksan po ninyo ang puso po namin. At kami po, Panginoon, ay maging masunurin po sa inyo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. So, ang topic po natin ngayon in particular ay called by grace. Sabihin nga po natin, called by grace. So, tayo po ay tinawag sa pamamagitan lamang po ng biyaya po ng Diyos. Pinag-uusapan po natin ang pagkatawag o yung tinatawag po nating call. Para maintindihan po natin ito, ma-establish po natin sa atin po mga sarili, meron pong dalawang antas o 2 levels of call. Dalawang antas ng pagkatawag sa atin o ito nga po yung tinatawag po nating call. Ang number 1 po ay yung general call. Sabihin nga po natin general call. Ang general call, ito po yung call to salvation. Nais po ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Yan po yung unang pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Tayo po ay lumapit po sa Kanya at matanggap po natin ang kaligtasan na pinagkakaloob sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Yung mapaniwalaan po natin that Christ died for us, tinubos po ang ating mga kasalanan at matanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang tawag po dyan ay general call. Yan po yung unang uri, unang antas ng pagkatawag po sa atin. Ito na po mga kapatid, yung pangalawa at marahil dito po tayo mag-focus ng malaki. Ito po yung tinatawag po nating specific call. Pag hindi po nangyari sa atin yung una, ano po yung una? General call. Hindi po natin tinanggap si Jesus as Lord and Savior, parang nonsense na po na pag-usapan po natin itong pangalawa. Kasi hindi na po tayo mag-go farther dito po sa pangalawa na ito. Yung pangalawa po ay specific call. It is a call to ministry. It is an assignment. O siguro po, in a layman's term, para mas nagkakaintindihan po tayo. Marami po ako narinig, sabi po ng iba, ito ang mission ko sa buhay. Narinig niyo na po ba yan mga kapatid? Ito yung mission ko sa buhay. Pag sinasabi natin mission sa buhay, this is your ministry, this is your assignment. Nagkakaintindihan po ba tayo mga kapatid? Ang tawag po natin dyan ay specific call. Matapos po tayong maligtas. So, bago tayo tawagin sa gawain ng Panginoon, tinawag muna tayo para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. So, hindi po natin sinasabi po mga kapatid na hanggang kaligtasan lamang po ang plano ng Diyos. Kasi kung kaligtasan lamang po ng ating kaluluwa ang plano po ng Diyos, sana po
nung tanggapin natin siya as Lord and Savior, maya-maya lang kinuha na tayo. Tama po ba? Okay din naman po yun kung kuhanin na po tayo ni Lord. Kasi we are being saved. Okay, ligtas na po tayo. We are eternally secured. Pero meron pang layunin ng Diyos. Meron pa po tayong assignment. Meron pa po tayong misyon sa buhay. Tingnan po natin yung Ephesians 2:8 and 10. 2:8 hanggang 10, sabi po, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Ito po yung verse 10 na hindi po madalas na binabanggit. "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." So sabi po nung verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works." Ibig sabihin, meron po talaga tayong assignment, meron po talaga tayong ministry, meron po talaga tayong mission sa atin po mga buhay. Tama po ba? Kahit nga po yung mga doktor na hindi naman po natin alam talaga kung mga believers yan, kung ano man, pagka nakaligtas ka doon sa very critical mo nakaramdaman, sabi po ng mga doktor, ay siguro po meron pa po kayong misyon sa buhay. Di po ba? So lahat po tayo, generally speaking, naintindihan po natin, meron pa pong pwedeng ipagawa sa atin ang Panginoon. So yan po yung dalawang antas ng pagkatawag, pero yan po ay bunga ng grace ng Panginoon. The first one and the second one, nangyari po yan, yung kaligtasan at yung ministry, parehas lamang po yung biyaya po sa atin ng Panginoon. So hindi po natin pinili ang pagkatawag, iyan po ay inintrust po sa atin ng Panginoon. And when we understand that our calling began in grace, we will learn to maximize it with humility, thankfulness, and surrender. Pag naintindihan po natin, naintindihan ko na meron pala akong purpose sa buhay, meron pala akong mission sa buhay. Pag naintindihan po natin yan, lalo po nating i-maximize yung call. Lalo po nating i-maximize yung atin pong buhay. Amen po ba doon, mga kapatid? Ano ba sa Tagalog yung i-maximize? Paano po? Anong Tagalog? Sige, i-google nyo po muna. I-google nyo. Pwede po ninyo i-google. Yan. Lubusin. Yan. Ang galing ni Pastor Ben sa Tagalog. Mga ganyan talaga hinahanap ni Bishop. Magagaling mag-interpret. It's either Greek or kaya ay yung lalim ng Tagalog. Ako last time, Pastor, bago ako pumunta ng Hong Kong, nag-Hebrew naman ako, Hebrew. Mukhang hindi hinahanap ni Bishop yung ganun eh. So, lubusin, di ba? Lubusin po natin yung pagkatawag. So, siguro sa amin po ng mga millennials, isagad mo na, itodo mo na yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. At ang pinaka-background po nito mga kapatid, ng text po natin, si Apostle Paul ay sumulat po kay Timothy. Si Timothy, he was a young leader, a young pastor na sabihin po natin timid, parang may hesitation, intimidated sa mga nauna na po sa church, matatanda na po sa iglesia. At alam po natin mga kapatid, kailangan po siyang payuhan ni Paul kasi nahihirapan po siya sa kanyang ministry. Meron po mga pressure po sa kanya. Pero binanggit po ni Paul kay Timothy, sabi po niya, "Timothy, your calling is not rooted in your ability, not in your skill, not in your gifts, but this is about the grace of God." Ang atin po pagkatawag ay dahil po lamang sa biyaya po ng Panginoon. The call is not performance-based, rather it is grace-based. Okay?
Kasi kung alam po ninyo, tatawagin po tayo ng Panginoon na ang titingnan po muna ng Lord ay yung performance po natin. Alam po ninyo, hindi naman po tayo mapipili ni Lord eh. Okay? Siguro po baka meron din po makita si Lord na nag-i-excel, pero mas una po tayong pinili ni Lord bago pa lumutang yung atin pong skill, bago pa lumutang kung saan po tayo pwedeng gamitin po ng Panginoon. At unawain po natin itong verse na to, understanding the call of God. Ang number 1 po natin, the call produces a holy life, not just a busy ministry. The call produces a holy life, not just a busy ministry. Pag binalikan po natin yung verse, sabi, He has saved us and called us to a holy life. He has saved us and called us to a holy life. Tayo po ay niligtas ng Panginoon at tinawag para magkaroon po ng buhay na walang hanggan, buhay na banal. So hindi lang tayo tinawag para maging active sa ministry, kundi tayo po ay tinawag para ipakita din po natin yung na-transform na buhay po natin at na bagong karakter po natin dahil sa biyaya po ng Panginoon. So calling is not just about function, it is about formation. Sabihin nga po natin, formation. So dapat po may nababago po talaga sa atin. Mas unang nakita yung pagbabago sa atin bago pa na ipakita po natin yung function. And actually, sa totoo po mga kapatid, mas nagiging epektibo po ang atin pong assignment, ang atin pong misyon o yung atin pong ministry kapag nakita po yung ating character. Tama po ba? Halimbawa, ang mission po natin sa buhay ay tumulong, pero baka kaya lang po talaga tayo tumutulong ay meron po tayong hidden agenda, hindi po malinis ang puso po natin, wala pong holy living, alam po ninyo, hindi rin po tayo nagiging effective. Okay, nakakarating din po ang tulong po natin, pero hindi po masyadong epektibo po ito kasi nakikita ng mga tao hindi po genuine yung atin pong ginagawa. Pwede po tayo maging busy sa church, pwede po tayo maging active sa ministry, gifted sa preaching, pero kung walang holiness, hindi po natin na-maximize ang calling po na ito. Pag pinag-uusapan po natin ang holiness, it is not perfection, mga kapatid. Kasi niisip natin, sa church na yan, laging pinag-uusapan yung holiness, holy living, perfection, banal na buhay, ayaw ko na dyan. This is not about perfection, pero ito po, ang ibig lang po sabihin yan, pamumuhay ng tama. Mas pinipili na po natin ngayon ang mamuhay ng tama kaysa doon sa dati po nating buhay na marami po tayong pinipili na mali. Mas pinipili po natin yung mali. So hinihiwalay na po natin yung buhay po natin sa dati. And the first evidence of true calling is not platform. Yung iba kasi gusto platform talaga no? Pero ang totoo po, it is a changed life, binagong buhay po. In Ephesians 4:1, sabi, live a life worthy of the calling you have received. Ephesians 4:1. Pwede po ba natin ulit basahin? 1, 2, 3. Ang sabi, mamuhay tayo ng karapat-dapat sa pagkatawag na ating tinanggap. Pwede pong mahusay po tayo mag-preach, pero kung hindi po tayo mapagpakumbaba, tapos ay sa bahay po natin ay ibang preaching ang ating ginagawa, di po ba? Alam po natin na pwedeng mangyari po nito, parang tumatalbog lang din po sa atin. Hindi po tayo naging worthy sa pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Ang gift, mga kapatid, ang gift o tinatawag nating kaloob, yung husay, yung galing, pwede pong magbigay po sa atin yan ng platform. Pero yung holiness, nagbibigay po sa atin yan tamang timbangan para ang mga tao maniwala po sa atin at maging epektibo po tayo. Can you say amen to that, mga kapatid?
Ang number 2 po natin, the call originates from God's grace, not by our works. The call originates from God's grace, not by our works. Alam po ninyo, ang dalas-dalas po nating, di ba, nag-a-apply, di po ba? Nag-a-apply po tayo sa work, nag-a-apply po tayo sa parang scholarship, nag-a-apply po tayo ng position. Pero ito po mga kapatid, yung call, hindi po natin ina-applyan yan. Biyaya po yan ng Diyos, pinagkatiwala po sa atin. Tingnan po ninyo, sabi po ng verse, pagbabalikan po natin, not because of anything we have done. Not because of anything we have done. So tinawag tayo ng Panginoon, pero ang sabi po ng verse, not because of the things that you have done. Hindi dahil sa iyong ginawa. Parang ito ang galing nito parang handpick ni Lord kasi ang galing, di ba? Ang galing mag-exhort, ang galing mag-explain, parang pinili agad ni Lord. Hindi po ganun no? Ito may kakayanan talagang tumulong, magkaloob, bukas ang puso, okay? May kagandahan ng kalooban, piliin ko ito. So hindi po ganun mga kapatid. Sabi, not because of anything we have done. Malinaw po ang sabi ni Paul, tayo po ay tinawag hindi dahil tayo po ay magaling, hindi po dahil tayo po ay banal, hindi po dahil tayo ay qualified. Tinawag po tayo mga kapatid. Hindi po dahil sa ating resume, kundi biblical. Tingnan po natin mga kapatid. Kahit po si Paul, before he came an apostle, he was a persecutor, di po ba? Parang kung titingnan natin, pipiliin ba ng Panginoon itong si Paul na isang persecutor? Pero alam po natin, dahil po sa grace ng God, ininterrupt ng Panginoon yung kanya pong ginagawa. At ini-redirect po siya ng Panginoon para sa kanyang destiny. Pinili po siya sa panahon na siya po ay kumbaga, inuusig po niya ang iglesia. Kung babalikan po natin yung Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, not by works, so that no one can boast. Kung ang kaligtasan po ay by grace, ganun din naman po ang atin pong calling. Hindi po natin pinaghirapan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ito po ay atin lamang pong tinanggap. Hello mga kapatid. Si Paul po yung perfect illustration po natin na nakikita po natin, biyaya lamang po ito ng God. Siya po ay isang persecutor pero it turns out na siya po ay naging preacher. Isang persecutor na naging preacher. So hindi yung kanyang biodata, resume ang nagdala sa kanya dito, kundi yung habag ng Panginoon, yung biyaya ng ating pong Panginoon. Kapag naintindihan po natin, it is because of the grace of God, kaya po lamang tayo tumanggap ng ministry, mawawala po yung pride, mawawala po yung insecurity, yan. At papasok po ang gratitude. Sino po ba sa atin yung parang ang galing na dati kaagad? Baka meron din naman po talaga, pero yun na po siguro yung talagang linya po natin. Pero marami po sa atin, hindi naman po siguro kaagad ganon. Actually, ako hindi ko po alam na magsasalita ako in front of people kasi mahiyain po talaga ako. Sa totoo lang po. Na-develop na lang po sa akin yung tumayo sa harap kasi wala naman po ako magagawa. Kasi may calling ako bilang, speaking ng calling, pagkatawag, so kailangan kong humarap talaga in front of many people. And alam po rin yun, napasama po ako sa G12 Philippines. Binigyan po ako ng pagkakataon na makapagsalita sa harap po ng mga 8 to 10,000 people sa Cuneta Astrodome. Grabe, gabi-gabi po yung pinag-iisipan ko. Hindi kaya ako himatayin doon sa stage, parang ganon. Kasi abot-abot po yung aking kaba. Naiinggit po ako pag nakakakita po ako ng
mga pastor na pupunta po ng harap, tapos confident, parang walang kakaba-kaba kahit bahagya. Pero ako po talaga pagka gano'n, nervous po ako. At hindi ko maisip na mag-speak po ako sa ganong kalaking grupo ng mga tao. And 3 times nangyari po yan. Pero ganun pa rin, no? Hindi pa rin po nababago yung aking nervyos, yung aking pong kaba. Pero alam po ninyo, kaya ko po binabanggit po yan, kung ang basihan ay yung skill, yung gift, at hindi biyaya ng Lord, malamang hindi ako pipiliin ni Lord. Hindi ko to pipiliin magsalita kasi magpapastor ba to? Nervyoso to eh. Kinakabahan to. Nanlalamig ang kamay nito kapag magsasalita sa harap. Hindi ako pipiliin ni Lord. Yung iba po sa atin siguro, hindi naman ganun kaganda ang boses, pero pinili tayo ng Panginoon na nasa worship team po tayo. Pero biyaya po ng Panginoon, dumarating po yung pagkakataon na i-enhance, na-develop po yung atin pong skill. Alam po ba ninyo yung pinili ng Panginoon na maging very generous? Kaagad ba mayaman po yan? I doubt, hindi po mayaman kaagad. Sayang po wala si Kuya Abe. Pero si Kuya Abe po, kung narinig po ninyo yung testimony po ni Kuya Abe, nakatira po sila ng Santa Mesa. Hindi ko po alam kung tama yung pagkakatanda ko. Yung bahay nila Kuya Abe, parang tindahan sa umaga, tapos tulugan po nila sa gabi. Yung pinakakama po nila, yung pinakakatri po nila, parang iaangat po nila, tapos siguro itatali sa dingding. Pag nagsara na po sila ng tindahan, sarado na yung tindahan, tatanggalin ang pagkatali nung kama, ibabaksak, doon na po yung tulugan po nila. So galing po sila Kuya Abe sa ganon. Pero alam po ba ninyo mga kapatid, a few years after, ang laki na nabago kila Kuya Abe. At si Kuya Abe ginamit po sa napakaraming iglesia. Yung pong isang church na nadistinuhan ko po sa Novaliches, yung Interville, isa po si Kuya Abe sa may bahagi po ng pagpapagawa po noon. Napakarami pong iglesia na natulungan dahil po kay Kuya Abe. Biyaya po yan ng Diyos. Kasi hindi naman po nagsimula kaagad na ganon kayaman, pero pinagamit po ng Panginoon. Pinagamit po niya sa Panginoon kung anong biyaya ang meron po siya. Kaya po ganon mga kapatid, pag naintindihan po natin na lahat po ay galing sa biyaya lamang ng Lord, nawawala na po yung pride. Mawawala po yan mga kapatid. Mawawala din po yung insecurity po natin at papasok po yung gratitude, yung pasasalamat. Hindi ako tinawag dahil magaling ako, kundi tinawag ako kahit sa panahon na kulang ako, tinawag na ako ng Panginoon. Ang number 3 po, the call is rooted in God's purpose, not our preference. The call is rooted in God's purpose, not our preference. Ang pagkatawag ay nakaugat sa layunin ng Diyos at hindi sa sarili po nating pagpili. Atin pong titingnan yung verse, ang sabi po ng verse, but because of His own purpose. Nakita po ba natin, subaybayan po natin yung verse na yan, yun po yung sinasabi, He has saved us and called us to be holy not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. The grace was given in Christ Jesus before the beginning of time. Ang calling po natin ay hindi nakabase sa gusto natin. Yung parang ang pilit mo, yung parang ito talaga ang gusto ko eh. Gusto ko yung laging nare-recognize. Gusto ko yung ako yung nag-e-exhort, ako yung nasa unahan, yung ako yung nakikita ng mga tao, meron akong platform. Pero hindi po yan mga kapatid. Hindi po nakabase yan sa gusto natin. Nakabase po yan sa layunin po ng Diyos. Kung titingnan po natin yung Romans 8:28. Romans 8:28, and we know that all things God works for the good of those who love Him,
Kadalasan po, period no? Tama po ba? Kadalasan, iyan lang ang kino-quote natin. And we know that in all things, God works for the good of all those who love Him. Pero tingnan po niya, may kaduktong po yan, who have been called according to His purpose. Tayo po ay tinawag according to His purpose. Not according to our preference. We have not been called according to our preference, kundi according to His purpose. So nakaangkla po ang calling ng Diyos sa Kanya pong plano sa atin. Hindi kung ano yung plano po natin sa ating sarili para gawin sa Panginoon. In John 15:16, sabi po ng verse, you did not choose me, but I chose you and appointed. Sabihin nga po natin, appointed. So pinag-usapan po natin kasi yung purpose. So may purpose ang God. He is the one who appoints us. But I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Palinaw ng palinaw na hindi po tayo ang pumili ng assignment natin. Siya ang nag-appoint sa atin. Ano po ang role na lang natin? Ang role po natin, mag-align na lang. Mag-align na lang po tayo. Hindi po makipag-negotiate sa God na parang, Lord, hindi po talaga ito ang gusto ko eh. Parang ito talaga yung trip ko. Hindi po yun. Kung ano ang gusto ng Panginoon, nag-a-align lang po tayo. No? Lumiling niya lamang po tayo. So hindi po tayo ang pumili ng calling po natin. Pinili ka ng Diyos para sa Kanyang layunin. Alam po ninyo, meron mga po tayong makikita na parang masasabi po natin, ito po yung surrendered preference. Kasi si Paul, doon po sa Acts 16:6-7, gusto ni Paul na mag-preach sa Asia, but the Spirit prevented him. Ito po yung perfect illustration na ang God po ay, kumbaga hinahadlangan po tayo doon sa sarili po nating gusto at pinapupunta tayo doon sa Kanya pong layunin. So, ito po magandang takeaway po. Even good plans must bow to God's purpose. Ito mga kapatid, even good plans must bow to God's purpose. Kahit po anong gandang plano mayroon po kayo, dapat po yan ay yumuyukod sa dakilang layunin ng Diyos para po sa atin. So we maximize the call when we align with His purpose, not insist on our preference. Di ba kadalasan gusto po natin yung comfortable assignment, convenient schedule, visible position, pero no. Ito po yung gusto talaga ng Panginoon para po sa atin. Last po mga kapatid, the call was given before time, not after your maturity. The call was given before time, not after your maturity. Ang pagkatawag ng Panginoon po sa atin, ibinigay na yan noon pa. Hindi lamang matapos po tayo mag-mature. Sabi po sa verse, this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Ito po, napaka-powerful na panghawakan po natin ito. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi nung panahon na tayo po ay ready, kahit pa noong una, before you were born, meron na pong inihanda ang Panginoon po sa atin. God already saw you useful for His kingdom. And before you failed, kahit po, alam po ninyo, nagkawindang-windang na po ang buhay po natin. Still, ang Panginoon na handun pa rin yung Kanyang plano po sa atin. Ilan na po sa atin mga kapatid ang kung saan-saan napunta ang buhay. Ang dami na po nating pagkakamali sa buhay. Siyempre po ako, ang dami ko rin pong kwento sa ganyan. Ito pong liit ko na to. Yan. At mukhang baby face na to. Yan.
Parang ang tingin lang po natin, siguro si Pastor lumaki talaga na mabait yan. Pero siyempre marami din po tayong pinasok na siyempre kapilyuhan nung araw. Kaya po pag nagkukwento-kwentuhan po kami sa live group, nila Francis, napagkakatuwaan po namin itong si Raf kasi si Raf napaka-innocent ng puso, di ba? Kaya nahirapan kami mag-usap minsan no? Hindi namin alam kung nakaka-relate sa amin. So, si Francis, yung mga kwento niya, gusto niya hawakan ang distrito ng Manila. Yan. Hindi po kami nag-abot kasi hawak ko po noon yung Rojas Boulevard Mula po Luneta hanggang PICC, hawak ko po yan. Ang tawag pa po dyan ay Diwi. Kaya po noon, ako batang Diwi po ako noon. So kasi po nag-aral po ako sa Adamson University, kaya yan po yung lugar na gawi ko. Okay? So kanya-kanyang teritoryo, no? Pero ngayon hawak ko po itong Quezon City. Yan. So marami po tayong iba't ibang kaguluhan sa buhay. Ang dami po nating pinasok, bunga po ng malikot po nating at hindi mapalagay po nating utak nung panahon ng ating kapusukan bilang mga kabataan. Nakita ko po si M.A. Kuya Toti, marami din pong pinasok na na pintuan. Hindi, kung ano-anong mga bagay. Pero alam po ninyo, pag tinawag po tayo ng Panginoon, inihanda na po tayo ng Panginoon. Jeremiah 1:5, sabi po ng Panginoon, "Before I form you in the womb, I knew you." Grabe po si Lord, no? Sabi po kay Jeremiah, "Before I form you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet." Di po ba? Bago ka palang ipinanganak, meron nang inihanda sa atin si Lord May appointment na po tayo sa Diyos. Ibig sabihin, calling precedes maturity. Di po ba? Mas mataas po yung pagkatawag kaysa kung ano yung maaabot po natin na maturity ng buhay po natin. So, hindi ka hinintay ng Diyos na maging ready, tinawag ka na niya, saka kanya inihanda. Kaya mali po mga kapatid, mali po yung sabi nila, ayoko muna dyan sa church na yan. Kasi hindi pa ako ready, hindi pa ako nagbabago. Alam po niyo, tinatawag na po tayo ng Panginoon. So come to God as you are. Hindi po kailangan sabihin natin, Lord, lilinisin ko muna yung buhay ko, saka ako susunod sa. Hindi po ganun. Yung calling ng Panginoon, mas mataas po yan kaysa sa atin pong maturity. Galatians 1:15. Sabi po, "But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by His grace, was pleased." So, si Paul nagsasabi po nito "But when God, who set me apart," nakita po niya, binukod na po siya ng Panginoon, "from my mother's womb and called me by His grace." Ito po personal testimony po ni Paul. Bago pa siya maging persecutor, may calling na siya bilang isang apostle, tagapaghatid ng mabuting balita ng Panginoon. Ang grace ng Panginoon, mas matanda pa po yan sa atin. At yung pagsilang po natin, meron na pong inihanda sa atin ng Panginoon. 2 Timothy 1:9, ito pong grace na ito, binigay po sa atin ng Panginoon long before the beginning of time. Ibig sabihin, hindi aksidente na tayo po ngayon ay nasa ministry. Bago ka pa nagkamali, may plano na ang Diyos. Bago ka pa naging ready, inihanda ka na ng Panginoon para maging kagamit-gamit sa mga darating na araw. Alam po ninyo mga kapatid, minsan ang feeling natin parang kulang, di ba? Kulang tayo. Hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin, pero hindi ka late sa calling. Hindi aksidente ka sa ministry. Hindi ka second option para sa Diyos. You are pre-planned
for God's assignment. Tinawag ka talaga ng Panginoon because of His grace. Maximizing the call, mga kapatid. Lubusin po natin kung saan po tayo tinawag po ng Panginoon. If God has given you this kind of ministry, this kind of assignment, if God has given you your mission in life, di lubusin po natin. Gawin po natin ito, mga kapatid, ng lubos-lubos. Ano ba po ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon? Ang prayer ko po, matuklasan po talaga natin. Ginamit ka pa talaga ng Panginoon to reach for people. I-maximize po natin, mga kapatid. Gawin lang po natin. Let's win people, one people at a time. Abutin po natin ang mga tao. Dahil po sa pagsunod po natin sa Panginoon at pagmamahal po natin sa atin pong kapwa. Tinawag po ba tayo para magpaawit, kumanta? Di gawin po natin, lubusin po natin, mga kapatid. Alam po ninyo, natutuwa po ako sa atin pong nasa ministry ng LAM. Inaabot po sila ng 4 p.m. para po lubusin kung saan po sila ginagamit po ng atin pong Panginoon. Kung ang feeling po ninyo, ang ministry po ninyo, ang layunin, purpose po ninyo is to give to the church, di nilulubos din po natin to, mga kapatid. Kasi na-advance ang salita ng Panginoon habang tayo po ay nagkakaloob po sa Kanya. Kung ministry po ng paglilingkod, di maglingkod po tayo ng lubos para po sa Kanya. Lubusin po natin ito, mga kapatid. Ibigay po natin what is best, hindi po natin nililimit, hindi po tayo half-hearted, hindi po natin parang nililimit lang o binaboundaryhan lang kung ano yung pwede po nating ibigay, kundi kung kaya po nating itodo na po natin. Kasi tinawag po tayo para dyan. Pwede po ba tayo, mga kapatid?